Our beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi saan man dako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. So eto na nga mga kababayan, no? Si Marcoleta, grabe. Biruin mo naniwala sa video? Dahil daw may kumakalat na video, dapat daw magpa-drug test ang Pangulo. Anak ng patingnan mo talaga, minsan yung pagkabilib nyo, minsan bilib ako to, minsan hindi. Kaya minsan natatapik natin yan na hindi tayo sumasalungat tayo sa katwiran. Kaya nababago. Kung natatandaan ninyo, minsan kung napapansin nyo mga kababayan, alam mo, Marcoleta, kung meron ka pang para maging successful, yung pangarap mong maging senador, iwan mo na si Digong. Maniwala ka. Na mga kababayan, yun lang ang maipapayo ko kay Marcoleta, iwan mo na si Digong. Lulubog na ang bangka. Lumnad, tibaluton ko na dangay. Roel San Pedro, di kailangan sumunod si Pangulo sa kanila. Ganito kasi yan mga kababayan. Nung eleksyon, nagpa-drug test ng Pangulo. Ano pang gusto ninyo? Paulit-ulit? At saka alam nyo mga kababayan, itong mga ito, kahit naman magpa-drug test ang Pangulo, sa tingin nyo maniniwala yung mga yan? Hindi yan maniniwala yung mga yan. Kahit na idikdik nyo na yung mga yung mga resulta at katotohanan sa pagmumukha nila, kahit isampal nyo na sa kanilang mga pagmumukha, hindi pa rin maniniwala. So anong sense para magpa-drug test at sumunod? 'Di ba? Hindi basta-bastang tao na ngayon ang Pangulo. Hindi na siya kandidato, siya ay Pangulo na ngayon ng bansa. Para utos-utosan nyo, sabi nga ni Roque, siya na ngayon ay halal ng bayan. 'Di ba? Nung araw, si Pangulong Digong nila, ganun din ang ginawa, Pero ngayon, gusto nilang gawin kay Pangulong Bongbong Marcos. Kay Digong nga, hindi nila ginawa. Kaya nga, ina-advise natin, Marcoleta, kung gusto mo na maging matagumpay sa karera mo sa politika, iwan mo na si Digong. Diba? Samantalang yung mga netizen nga, diba? Ayaw na nga tinatawanan na nga lang yan diba? Sige, panoorin na natin to. Buti pa tong mga dating mga dilawan. Itong mga dilawan naniniwala na kay Pangulo. Pass out, eto na. Talaga tayo ni Bongbong Marcos nung sinabi niyang wala na. Ito na. Budol nga ba talaga tayo ni Bongbong Marcos nung sinabi niyang wala na, ban Pogo? Tingnan natin. Kasi ni-rebrand na nila, hindi na nila ginagamit ang Pogo. Ang tawag na nila sa Pogo ngayon ay IGL na nagsimula. Ay nako, alam mo. Ay nako, Anino. Diba? Alam nyo, yung pinakita niyang isang bakla din, na dating mga nakisakay din kay Pangulong Bongbong Marcos yun Dati namin kasama yon bilang respeto, yun talaga sila mga naniwala, baka nag-e-expect din na dapat may kapalit yung kanilang ginawa sa pagsuporta kay Pangulo. Diba? Diba? Kaya lang alam nyo na, hindi naman kasi kailangan kapag ikaw isumuporta, para sa, alam mo na ikabubuti ng bayan, ng bansa, walang kapalit yun. Diba? Walang kapalit yun. Ang pagsuporta mo sa alam mong kandidato na alam mong makakatulong sa bansa, dapat walang kapalit yun. Diba? Dapat hindi kayo naghahanap ng kapalit kasi. Para hindi kayo nasasaktan. Si Pogo.
Alam nyo guys ha, please lang, Ito kasama natin to nun eh. Okay, pasok ulit. nabudol nga ba talaga tayo ni Bongbong Marcos nung sinabi niyang wala na, ban Pogo? Tingnan natin. Kasi ni-rebrand na nila, hindi na nila ginagamit ang Pogo. Ang Oo, yan ang sinasabi ko. Mga kababayan, masyado na silang desperado sa pagbabalita na kahit na anong bagay na hindi naman sila sigurado sa kanilang binabalita, ibabalita nila ito sa mga tagapakinig nila nang sa ganon, madagdagan lalo ang sama ng loob imbis na pahupain nila. Ha? Na alam naman nila na yung IGL na tinatawag na daw ay kapalit ng Pogo, mga kababayan, damay doon sa Pogo. Ibig sabihin, mga kababayan, kay Pogo man yan, kay IGL man yan, pare-parehas yan, hinto yan. Pero, mga kababayan etong mga ito, hindi. Ito yung ipapalit, ipipilit. Ang tawag na nila sa Pogo ngayon ay IGL na nagsimula. Ay Diba? nako, alam mo itong Ay nako, anino talaga, di ba? Ay nako talaga, anino. Kung hindi ba naman talagang isa't kalahating mga hinayupak na mga manlilin lang itong mga kalaban natin sa kalaban sa pakikipagtalakayan. Hindi ko sinabing personal ito, mga kababayan. Dahil minsan hindi ako na makikipagpersonalan. Kalaban natin sa pagpapaliwanag na kung sino ang tama. Kung ano yung dapat na opinyon at pananaw. Kapag ka may mali, dapat itinatama. Diba? Oo. Alam nyo guys ha, please lang, bago tayo mag-content, alamin muna natin kung totoo. Sinabi na ng PAGCOR chairman ni Al Tengco na Pogo and IGL, yes, it's one and the same. And since it's one and the same, pareho lang, ano nangyari, di ba? Ibaban nila pareho. Yun nga, ibaban na nga pareho. Alam nyo, mga kababayan, itong mga natitira na mga taga-suporta, Victor Ilamparo, ni Digong, biruin mo, talagang desperado na rin. Kahit na ano na lang, ang maibabalita nila para siraan si Pangulong Bongbong Marcos, halatado naman. Diba? Mga kababayan, halatado naman eh. Eto na lang, wag na tayong lumayo. Wag na tayong lumayo. Eto na lang pagpapalabas nila ng fake video ni Pangulong Bongbong Marcos daw na nag-cocaine, mga kababayan, halatang halata ng peke. Pero ipinipilit nila sa isipan ng taong bayan. Diba? Doon na lang, wag na tayo lumayo kasi dito pa lang, dito niya na mapapatunayan kasi ito, talagang nag-trending ito eh. Bakit? Matagal nilang kinondisyon ang utak ng mga tao. Diba? Matagal nilang kinondisyon ang utak ng mga tao dito sa Pulburon video eh. Na ilalabas daw nila. Doon na lang. Hayaan nyo na yung mga hayaan nyo na yung mga iba. Kasi, mga kababayan, halos lahat naman na sinasabi eh. Peke. Diba? Maging nga yung pagtulong ni BP Sara daw eh. Kita nyo, recycled eh. Mga kababayan, ganun kayo ginagawang tanga. At unti-unti ring napapansin ng mga netizen, ng mga tao na sumusuporta kay Digong. Ilang papanggap ba ang kailangan ninyo para kayo mahimasmasan sa katotohanan? Ilang pagsisinungaling ba? Para mahimasmasan kayo at mapatunayan nyo sa mga jowa nyo na hindi kayo mahal. Diba? papadala sa mga tao na nagpapaniwala sa inyo, ginagawa kayong mangmang, uunahin ang emosyon, ang gustong pagpapabagsak sa gobyerno para lang makakapag-content, para makapagkapaganap ng kapalpakan kuno ng gobyernong ito. Oh, kita mo?
inuuna yung emosyon, mga kababayan, para makagawa ng mga content, para isiksik, ibalita, ipaniwala sa mga manonood nila. At para rin may mga mga mabalita, yung mga chismosa, yung mga marites, di ba? Matimyas. Bakit natin bibigyan ng more credibility ang mga content creators na yan na kitang-kita naman na ang gusto lang gawin ay pabagsakin ng gobyerno? Pakinggan natin. Correct! Andali! Alam nyo, mga kababayan, totoo yun. Totoo yun. Itong mga ito, wala silang ibang ini-aim. Pangarap, gusto, kundi pabagsakin ng gobyerno. Di ba? Chairman ng PAGCOR. Susunod po ako sa utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At maliwanag po yung utos na yung kagabi. Tingnan nyo? Tapos, may gana kayong gumanyan, magpalaganap ng misinformation na naman, ng fake news, para lang magalit na naman ng tao sa mabuting nagawa ni BBM ngayon. Correct! Yun yung kanilang talagang gusto. Joey De Lara. Kita nyo, ang ganda ng ginawa sa SONA. Sino'y sira nila yung SONA ng Pangulo? Kita nyo na lang. 5,500 na flood control. Pambihira, mga kababayan. Unang-una, hindi na kaya ng flood control yung dami ng tubig. Ikalawa, ang pinagmamalaki ng Pangulo ay nasa labas ng Metro Manila. Ikatlo, mga kababayan, ang nabaha, matindi ang tinamaan ng baha ay yung mga mabababang lugar dito sa Metro Manila. Na ang dapat na managot dyan ay yung amo nilang si Digong. Bakit? Nung panahon ni Digong, nagbuhos ng malaking singlaki ni Roque. Singlaki ni Roque. Pondo para punuin ng flood control. Doon sa flood control project, mga kababayan, punuin na nila ito. Pero ano nangyari? Walang nagawa, kundi hindi nila natapos. Huwag tayong maging fake news. Hindi nila natapos, mga kababayan, yung proyekto na dapat ay magawa nung panahon ni Digong. Bakit etong mga ito ay sinisisi na lang lagi sa Pangulong Bongbong Marcos yung kapalpakan ni Digong? Si Digong ang sisihin ninyo, yung amo nyo. Diba, mga kababayan? Pogo at ang IGL ay magkaiba. So, linawin natin yan, Pogo, IGL, ban. Okay? And the same. Narinig ninyo. Maliwanag naman yan Kaya lang kasi ang problema sa mga DD shit, na mga tagapagtanggol ni Digong ninyo. Hindi kasi nakikinig ito sa dapat nilang pakinggan. Dahil ako naniniwala ko malamang sa alamang, Shiro Kalsaki, paring Jan, nakikinig lang itong mga ito sa dikta na lang sa kanila Hindi na ito re-research, mga kababayan. Kung ano na lang yung dinidikta sa kanila, yun na lang yung binabalita nila. Gets nyo ba? Kaya sila ligaw na ligaw sa katotohanan. Kaya tuloy, pati yung mga tagapakinig nila, naliligaw sila dahil mismo yung nagbabalita, mga kababayan, ligaw din. Kaya maliligaw silang lahat lahat naman sila ligaw. Ligaw na damo. Ricky Robago. Opo. Ronnie Chi Antonio, good morning po. Okay? Maliwanag po yun, Okay, thank you po, Mr. Chair. Sana. See? Ano yan? Anong katarantaduhan ang ginagawa ng mga vloggers ni sirain itong magandang
rason, itong magandang ginawa ni BBM ngayon. Guys, ano ba? Ala, kita nyo, magandang ginawa ni BBM ngayon eh. Dating mga karitiko ni Pangulo ito. Norma Potot, opo, Bello Rosario, Salome, Iskander, Tiaway, naiinggit lang daw kayo. Ganun talaga, Victor Viñas, Sir Mike, bayad ka pala eh, pautang naman. Sonia Ortiz, oo. Nandiyan na rin si paring Roger na imbaga bigat. Sige, Kuya Paps, boss pa shoutout. Itong mga hinayupak na mga makakaliwa, na grupo. Ito sabi ko nga sa inyo, kaya tinatawag kong makakaliwa ito dahil ayaw nila rito sa kanan na patutunguhan ng gobyerno. Huwag kayo magpapadala sa gusto nilang gawin na pabagsakin ng gobyernong ito. Correct! Huwag kayo magpapadala. Hindi naman kami anino nagpapadala. Never kaming magpapadala sa mga dikta, na tulad ng ginagawa nila sa mga vlogger nila. Our beloved Boss Mike, Cervera,